Magandang araw, mga kasina mabarako. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga video. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para tuloy-tuloy ang pag-upload natin ng mga video. Maraming salamat. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa mag-asawang sina Edna at Larry, na araw-araw na nagtatrabaho bilang mangingisda ng kabibe upang mabuhay. Isang araw, nakita nila ang isang babae na nawalan ng malay sa dalampasigan. Labis na naawa si Edna kaya't agad niyang hiniling sa kanyang asawa na tulungan ang babae at dalhin ito sa kanilang bahay upang gamutin. Pagdating sa kanilang tahanan, nagkamalay na ang babae at ipinakilala ang sarili bilang Emmy, mula sa kalapit na baryo. Dahil naawa si Edna sa kalagayan ni Emmy, naisipan niyang kunan ito ng litrato at i-post sa social media upang malaman ng pamilya ni Emmy ang kanyang kinaroroonan. Ngunit mariing tinutulan ni Emmy ang ideya at nakiusap kay Edna na huwag i-post ang kanyang larawan. Dahil sa awa, pinayagan na lamang ni Edna si Emmy na pansamantalang manatili sa kanilang bahay. Kinabukasan, laking gulat ni Edna nang makita niyang naghanda ng pagkain si Emmy bilang pasasalamat. Habang sila'y nag-aalmusal, sinabi ni Larry na balak niyang ihatid si Emmy pauwi, ngunit tumanggi si Emmy at ipinaliwanag na wala na siyang matutuluyan. Ikinwento niya na siya'y isang ulila at inampon ng kanyang mga adoptive parents, ngunit pinalayas siya ng mga ito at ngayon ay walang matirhan. Dahil sa awa, muling sinabi ni Edna na maaari nang manatili si Emmy sa kanilang bahay, kahit na hindi gusto ni Larry ang presensya nito. Ilang araw ang lumipas, isinama ni Edna si Emmy sa isang tindahan ng damit na pag-aari ng kanyang kaibigang si Tessa at ipinakilala si Emmy bilang kanyang pinsan. Si Tessa, na may kakayahang basahin ang ugali ng tao, ay nagbabala kay Edna na mag-ingat kay Emmy. Sa parehong pagkakataon, aksidenteng nakita ni Emmy ang dalawang pulis na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Agad siyang nagpaalam na pumunta sa banyo. Pagdating sa bahay, agad na sinabi ni Edna kay Emmy na subukan ang mga damit na kakabili lamang nila. Habang nagpapalit si Emmy ng damit, aksidenteng nakita siya ni Larry. Matapos magbihis, ipinakita ni Emmy kay Edna ang kanyang suot, at labis itong humanga sa kagandahan ni Emmy. Sa pagkakataong iyon, muling nagplano si Edna na kuhanan ng litrato si Emmy upang i-post sa social media. Nang marinig ito ni Emmy, labis siyang nagpanik at muling nakiusap kay Edna na huwag nang kunan ng larawan. Kinagabihan, aksidenteng narinig ni Emmy ang ungol ni Larry at Edna habang nagtatalik. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya at inisip na siya rin ay kasama sa aktibidad na iyon. Kinabukasan, nagpaalam si Edna upang kolektahin ang bayad mula sa kanilang mga suki para sa mga kabibe. Iniwan niya si Emmy upang magbantay sa kanyang asawang may sakit. Samantala, si Larry, na hindi na mapigilan ang kanyang pagnanasa, ay gumawa ng hakbang. Sa wakas, lumapit si Larry kay Emmy at inanyayahan itong makipaglaro ng basketball sa kanya. Mula noon, halos araw-araw na nilang ginagawa ito tuwing umaalis si Edna. Habang tumatagal, napansin ni Edna ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Sinimulan niyang magduda at ibinulalas ang lahat ng kanyang hinala kay Emmy. Sa pag-uusap nilang iyon, sinabi pa ni Edna na mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niya itong mawala. Si Emmy, na nakikinig lamang, ay nanatiling tahimik at hindi nagsalita. Isang gabi, nagising si Edna at napansin niyang wala si Larry sa kanilang kama. Dahil sa pagtataka, sinubukan niyang hanapin ang kanyang asawa. Laking gulat niya nang makita si Larry na nagkikipaglaro ng basketball kay Emmy. Sa nakita, labis na nagalit at nadismaya si Edna. Naramdaman niya ang matinding pagkakanulo, lalo na't si Emmy pa mismo ang gumawa ng pagtataksil kasama ang kanyang asawa. Ngunit ipinagtanggol ni Larry si Emmy, sinasabing kasalanan ito ni Edna dahil siya ang nagpumilit na manatili si Emmy sa kanilang bahay. Sinabi ni Larry kay Emmy na umalis na lamang, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, mas lalo pang nagalit si Edna kay Emmy at agad na pinaalis ito. Pagkatapos ng insidente, nagbago ang desisyon ni Larry at pinayagan si Emmy na manatili sa kanilang bahay. Hindi lang iyon, ginawa pa niya itong kanyang pangalawang asawa. Sa kabila ng galit at sakit, wala nang nagawa si Edna kundi tanggapin ang sitwasyon dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Simula noon, kailangang magpalitan ng dalawa sa pagtulog kasama si Larry gabi-gabi. Hindi handang ipamigay ang asawa kay Emmy,
Patuloy na gumawa ng paraan si Edna upang makuha muli ang atensyon ng kanyang asawa. Sa kabila nito, umabot pa sa punto na sinabi ni Edna kay Emmy na siya muna ang magpakasaya kasama si Larry upang mapanatili ang katahimikan sa kanilang tahanan. Dahil sa paglipas ng panahon, nagawa ni Edna na mabawi ang pagmamahal ng kanyang asawa mula kay Emmy. Patuloy siyang nagsikap upang makuha muli ang atensyon ni Larry. Samantala, si Larry naman ay nagsimulang magsawa kay Emmy at hindi na nag-atubiling tanggihan ang kanyang mga imbitasyon na makipaglaro ng damdamin. Si Emmy, na nararamdaman na hindi na siya pinapahalagahan ni Larry, ay labis na nagselos, lalo na nang malaman niyang nagdadalang tao na si Edna sa anak ni Larry. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, sinubukan pa rin ni Emmy na hanapin ang kanyang lugar sa buhay ni Larry, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa pagkabigo at kawalan ng pag-asa, nagdesisyon si Emmy na umalis at magpakalasing sa magdamag. Nang bumalik siya sa kanilang tahanan, muling inabutan niya si Larry at Edna na magkasama at nagtanong kung maaari siyang makilahok. Ngunit mariing tinanggihan ni Larry ang kanyang hiling at agad siyang pinalaya sa kanilang bahay. Habang nasa desperadong kalagayan, binalikan ni Emmy ang lahat ng masakit na alaala ng kanyang mga naranasan. Lumabas na si Emmy pala ay isang pag-anti na may madilim na nakaraan, pinatay niya ang kanyang kalaguyo at ang asawa nito. Isang araw, nakita niya sina Larry at Edna habang naghahanap ng kabibe at sinadya niyang magkunwaring hinimatay upang maakit ang kanilang simpatiya at tulungan siya. Ngunit ang tunay niyang layunin ay agawin si Larry mula kay Edna. Matapos alalahanin ang lahat ng kanyang karanasan, nagdesisyon si Emmy na tapusin ang kanyang plano. Agad niyang kinuha ang karit at walang awa niyang pinaslang sina Larry at Edna. Matapos ang krimen, nilinis niya ang lahat ng ebidensya at muling naghanda upang ulitin ang kanyang modus. Habang naglalakbay, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Roman, isang sundalo. Nagpakilala siya rito bilang Albert, muling nagpapanggap upang makapagsimula ng panibagong pagkukunwari. Sa wakas, natapos ang pelikula sa isang nakakakilabot at misteryosong pagtatapos, nagpapahiwatig ng bagong kabanata sa madilim na buhay ni Emmy.